Dulcet! Annyeonghaseyo, Ini Santiago Nida! Welcome back to another vlog! Woo! Okay, so today po is September 2, 8:28 p.m. Actually po, itong vlog na mapapanood nyo ay na-introhan na ni Mommy Myra. Nung mismong araw na finilm namin yung vlog. Ito yung vlog kung kailan namin kinuha yung resulta ng kanyang biopsy. That's 3 weeks after po ako ma-operahan. Di ba po yung kaka-upload lang is yung fruits mukbang. Yun yung bago ako operahan. Naka-vlog po, documented po yung buong time na naka-confine ako sa ospital, pero mas pinili ko pong unahin itong video na to na kung saan malalaman nyo po yung current condition ko ngayon. Yung resulta nga po ng biopsy dahil gusto ko kahit papaano on the same page tayo na alam nyo na kung ano yung malalaman nyo mamaya. Kasi po kapag inuna ko yung surgery vlog, baka po malalaman nyo yung biopsy result mga October na po. Hindi ako naniniwala. Baka next year na. So, matatagalan. Gusto ko po na malaman nyo rin po muna yung resulta para po kahit pa paano ay updated kayo. Late, pero updated pa rin. Hindi yung super late. A little late lang. Ang malilate lang ay yung vlog ng pagkaka-opera niya at ng pagkaka-confine niya. Pero hindi lang yun. Mas marami pang late. Dahil bago mangyari to, mas marami pang nangyari. Sana, abangan nyo at sana lahat ng mga mangyayari, sana wala nang mangyari. Makayanan namin lahat ang mga pangyayari. Tuntua ka pa, no? Lagi naman ako nakasmile. Happy lang always. Gusto ko rin po na nakikita nyo ako sa intro kasi yung pong vlog na yon, ako yung taga-camera niya tapos siya yung nagsalita sa intro. Mamaya nyo pa ako makikita sa dulo pa. Parang missing ako kasi naka-focus kay Doc. Tsaka sa'yo. Akin natong channel na to. Ganon. So, ako yung nasa likod ng camera. Hindi nyo po ako masyado makikita. Kaya, ayun, silayan nyo na ako sa intro. So, tama na yung video na ito at tama na expose niya. Tama na yung video, inend mo agad, intro pa lang. Tama na tong intro na to. Panoorin nyo na po ang vlog. Nung araw na yon. Another set, annyeonghaseyo, Myra Santiago-imida. Welcome back to another vlog. Hindi ko alam, ngayong araw, August 6, kung magiging masaya ako, malulungkot ako, maiiyak ako. Dahil ngayong araw ay makukuha namin ang resulta ng biopsy ni Eunice. After 2 weeks, 2.5 weeks. Ang ika 2 weeks ay July 31. Pero tinawag ko, wala pa daw. Kahapon lang pwede makuha. Nagpas na tong 2 weeks. Yes. Ngayon guys ay August 6. 11:13 a.m. Waiting kami dito sa labas ng Good Samaritan kasi may bago palang patakaran ngayon. Hindi na kami pinabababa, yung guard na ang kumukuha ng resulta. So ayan na, parating na siya. Ayan na, hawak na ni Daddy. Sabi Hi! ni Doc, wag daw buksan. Bakit Ay! nakailaman ng tatay mo? Binigyan yung guard. Wait yung guard, guys. Ayan na, wag mo muna buksan! Binubuksan, tinitignan! Wag mo muna buksan! Wag mo muna tignan! Feeling ko po, based sa tingin ni Daddy Hai dyan ay nabasa na niya ang result ng biopsy. Nakita mo na? Ay, ganito lang, hindi naka-envelope. Wag daw muna, sabi ni Doc. Kasi daw, i-google agad. Ayan guys, dyan muna. Malapit lang naman guys yung clinic ni Doc. Ay, Hindi namin bubuksan. Kala ko naka-envelope pa eh, naka-fold lang pala. Ayan, Doc, masunod rin kami masyado. Sumusunod kami sa Ang bigat guys, hindi muna ako pwede magbuhat ng mabibigat. Hello po. morning po. Hi po, Doc. Doc, okay lang po. okay lang. Kakakuha niyo lang po nito. Opo. Hindi po namin binuksan. Masunurin po kami. Sabi ni Mami Myra kay Doc, masunurin po kami. Pero si Mami Myra lang po yung naging masunurin. Bago po kami pumasok, nung nandun po kami sa lobby nung clinic ni Doc, di ba nilalaro-laro kay papel? Sinilip mo na? Nung nasilip mo, ano naging pakiramdam mo? Wala naman ako nakitang ipinagbago ng Mukha ko. Ay, Later. tuwa pa. Oy, lagi lang ako nakasmile. Don't get me wrong, guys. Nilalaro-laro ko. Akala ko, yung biopsy result, yung madami pang mga nakasulat, i-explain pa, tapos matagal pa bago mo makita yung resulta. Eh, pag buklat mo palang ganun, as in sabi ko lang, oh, papel, naka-fold. Ginanong ko. Napakabilis mo naman magbasa pa. Mami, naka-bold! Tapos gitna
ng gitna. So, na-i-google ko na po agad. Tama si Doc, wag muna bubuksan kasi i-google. Pero ginoogle ko po agad bago po kami pumasok kay Doc, kaya po alam ko na kung ano man po yung malalaman nyo na sasabihin po ni Doc. Ma'am, tama po yung sinabi ko last time. Na ano po? Cancer po. Ma'am, yung result. Although, ang problem po natin with the result, kung babasahin natin dito, ako pong babasahan lang. It's high-grade malignant neoplasm. Consideration of high-grade mucoepidermal carcinoma, epithelial myoepithelial carcinoma, and lymphoepithelial carcinoma. So, high-grade, sabihin, very aggressive. Okay? That's why mabilis yung paglaki ng bukol. Based dun sa inspection ko, yung examination ko, bago natin operahan si Miss, sinabi ko naman na medyo pangit yung bukol. Medyo mahirap. True enough, during the operation, mahirap din. Nahirapan din ako. Oh, guys! Walang iiyak. Oh, guys! Walang iiyak. Wow! Feeling naman. May iiyak. Eh ako nga, umiyak eh. Alam mo ba, meron akong friend Ngayon, no? na napagsabihan ko na meron ka ng cancer. Wala, umiyak! Totoo. Oo! Mayra, bakit? Okay ka lang? Bakit parang kailangan ko maging malakas. Kailangan ko i-accept kung ano yung mangyayari sa buhay natin. Hindi naman natin lahat kontrolado, di ba? Pagka inisip ko, nilagay ko dito, hina ako. Ano siya? Walang mag-aalaga sa kanya. Ngayon ako Kailangan naiyak, guys. matatag, matigas, Yung- palaban. Yung tanong mo kanina, ano naging reaksyon ko? Oh, ano naging reaction mo? Na-google mo na pala. Eto, magiging semi-spoiler siya kasi doon nyo palang tumalalaman sana sa surgery na vlog. Di ba sinabi ni Doc after ng operation na hindi niya gusto yung itsura ng bukol? At ako po ang nasabihan noon, si Daddy Hai tsaka si Ed. Sabi niya, Mami, ito kailangan mo maging handa Hindi ko kasi gusto yung itsura ng bukol. Eh ano po kako ibig sabihin noon? May possible po, cancer. Talagang Diniretso niya niya. gano'n, oo. Tapos ang line ni Doc, hope for the best, prepare for the worst. Sabi ng papa niya, wag ko raw muna isipin habang iniintay yung biopsy. Kasi, nung time na nandun ako sa OR, after operation niya, pinatawag kami. Nung sinabi niyang handa na yung sarili, napaupo na ako sa upuan. Alam mo yon yung bumukol na ganito ko, hindi na ako makapagsalita. Hanggang nagpunta na kami sa room, ngalngal ako ng ngalngal doon kay Ed. Si Ed, hindi naman yung pala video eh. Nagwawala ako doon. Bakit? Bakit may cancer? Bakit magka-cancer? Bakit? Ano nangyari? Paano umamatay na pala yung ate mo? Paano? Ganyan. Tapos wala lang siyang pake. Ala, Ito binibidyohan. nagsiselfone siya. Hindi ko kaya. Iyak ko na iyak dun sa room. Bakit eh? Kailangan siya? Bakit gano'n? Bakit lakas-lakas ang ate mo? Ba't kailangan maging cancer? Ba't sasabihin agad dito cancer? Di pa naman, wala pa naman biopsy. Ganyan-ganyan. Ayun. Mga ganun ako. Tapos kasi narinig ko din sabi ni Doc na nandun daw yung boss niya nung time na inoperahan niya ako at nakita rin yung bukol. Sabi daw nung boss niya, sabihin mo na yan dun sa mga guardian na naghihintay sa labas. Siyempre, mga doktor sila, alam nila yung itsura ng normal na bukol, yung may itsura cancer ng o wala. may something yung bukol. Sa description ni Doc, yung bukol daw po parang combination ng may malambot, tapos may matigas, tapos may parang styro, tapos may parang jelly ace. Mix daw yung texture, yung characteristic ng bukol. So, nung time po na yon, kinakondisyon ko yung sarili ko na baka doon talaga papunta. Ako Gusto naman, ko ihanda yung sarili ko for that. Ako naman, hindi. Binaliwala ko talaga. Kasi sabi nung papa niya, huwag kang iiyak. Ed, sabihin mo nga, mami mo, pag dumating yung ate mo dito sa room, sabihin mo, huwag siyang ngangal-ngal. Sabihin mo, huwag niya ipapakita kay Shobi yun. Nung pala, may hint na rin si Shobi. 'Di ba yung nasa wrist ko, Mm. may QR. Tinitingnan ko doon kung magkano na yung bill natin. Nakalagay sa biopsy, level 4. Sinearch may ko sa ganun, Google, yun daw yung mga may possibility na malignant nga. So, alam mo na, nagkakahint ka na gano'n. nakalagay din doon sa Pero hindi ko papel naman siya kinakikitaan na parang nanghihina na siya, mami, may cancer na ako. ng ganyan. biopsy, nakalagay to consider malignancy. Ayan guys, nakalagay to consider malignancy. Kasi umiiyak lang ako pag mag-isa lang ako. Hindi naman ako umiiyak pag maraming tao. Lagi lang ako nakangiti. Ito ba? No! Ang nakita ko lang siyang malungkot, Huwag mo no? muna sabihin yun. Sa ibang video na lang yun. Yung 3 araw ako umiiyak. Hindi ba doon? Hindi Hindi sa ako cancer? umiyak sa cancer. Kasi cancer lang yan. Oh. Virgo ako. Napapanood nyo siguro September 3. Max na yung September 4. Depende po kung kailan ko matatapos. September 4 po is my 28th birthday. Siguro guys, ang maganda
magandang maireregalo nyo na lang sa kanya ay tulungan natin sabay-sabay na magdasal. Baka kung mas marami tayong magdadasal, mas pakinggan tayo ni Lord. Kasi Kulitin maiingayan siya natin. sa atin eh. Maingay tayong Bulabugin. universe eh. Oo. Na araw-araw, Lord, pagalingin niyo na si Ate Shobe, Lord, pagalingin na natin si Eunice. Pero mabait si Lord. Kahit sino, kahit na konti o marami nagdadasal para sa'yo, kahit ikaw mismo, basta mataimtim lang yung dasal mo, pagbibigyan ka niya. Kaya kung mapapansin po ninyo, nung sinabi na ni Doc na cancer po, wala. Ikaw din, katapat mo ako nun, di ba? Ala. Hindi ako umiyak. Nakaganon lang ako. Tapos Focus lang nagtatanong ako siya sa mga camera. pamilya namin, may cancer po ako. Para shopping masaya ka pa. Ginaganon ko siya, kaya nababad trip ako. I-announce niya sa mga kapatid ko, sa mga pinsan niya, na may cancer siya. Wala, happy siya. Hindi siya kinakitaan na nalambot siya, nanghina siya. Tapos tumawag yung lola niya. Ano, resulta, may cancer po ako. Parang, ano ba tong anak ko? Ano ba to? Ano ba yung nararamdaman niya? Bakit ganun siya? Parang baliwala lang sa kanya. Malakas siya eh. Ngayon na lang ako umiyak. Malakas siya, kaya kailangan ko na ipakita na Kasi malakas nga, ako. cancer lang yan. What? Virgo Virgo ako. ako! Natanggal naman natin mostly. Nakapagsama pa ako ng kulane. Negative yung kulane. Ibig sabihin, it's confined. Nandun lang sa parotid, dun sa gawa ng laway. Hindi pa siya kumakalat. Update pala guys, di ba po, yung video na yan ay August 6, ngayon po ay September 2. Tapos, naoperahan po ako ng July 17. From July 17 hanggang September 2, marami pong pwedeng mangyari. Sabi po ni Doc John, confined daw po dun sa gawaan ng laway, sa parotid, yung cancer. Kasi nakapagsama siya ng kulane at binayopsi din yung kulane, negative naman yung kulane. Kasi kung kakalat man daw, ang unang kakalatan ay kulane. Kasi yun yung pinakamalapit eh. Pero sabi ko nga po, from July 17 to September 2, madami pong pwede mangyari. High grade pa po yung cancer, so mas aggressive po siya. Kanina po, nanggaling po kami ng Medical City sa Clark at ako po ay nagpa-PET scan. O yun, advance yun na nalaman yun. Pero documented talaga yun lahat, guys. With the dates, with the results. Wala pa po akong treatment, wala pa po akong gamot, walang anything. Yung PET scan po na yun ay para malaman kung nag-metastasize na ba yung cancer. Kung kumalat na ba? At saka malalaman kung anong stage. Yung resulta ng PET scan niya, makukuha namin sa mismong araw ng birthday niya. September 4. September 4. Lord, sana po yung maging resulta ay okay naman po. Yun na lang po ang iregalo nyo kay Shobe. Sana po hindi naman po kami matulala. Hindi nakakapanlumo, hindi nakakasakit sa dibdib, hindi nakakasakit hanggang buto. Sana po okay lang at hindi pa kumalat yung kanyang cancer. Ngayon, ang problem natin is yung consideration ng histopath or yung biopsy natin. We're considering 3 types of cancer. And usually po, pagka ganito, we proceed to adjuvant therapy. Ibig sabihin, it's either chemo or radiotherapy. Pero usually po kasi pagka parotid malignancies, hindi masyadong effective sa chemo. Usually radiotherapy lang. Okay? Medyo mabigat po sa puso, alam ko po. Pero since day 1 naman po, pinaparem ko po kayo na may possibility po na mangyari ito. Maging ready po tayo sa worst, which is yun po yung findings, no? At least po natanggal natin mostly or lahat. May mga microscopic man ako hindi makita. Everything na grossly visible sa mata ko, tinanggal po natin. If hindi po natin i-subject to adjuvant therapy, there's a high chance na babalik. Pero with the adjuvant therapy, pwede po siyang decrease significantly hanggang sa po pwedeng hindi na siya bumalik. Maaalis po. Yes po, meron po tayong mga, especially po kung early po natin siya isa-subject to adjuvant therapy, there's a high chance po talaga na maganda ang recovery. Mahal po ba yan? Usually po kasi kapag radiotherapy or adjuvant therapy, depende po sa kailangan ng patient. Ang nagbibigay po sa inyo ng treatment regimen would be IM oncologist. Sila po kasi yung specialty po nila is more on malignancies talaga. Sila po ang may alam nung ilang dose ng radiotherapy, ilang cycles ng chemotherapy ang kailangan. Pero for parotid po, sa case po niya, medyo mahirap po yung chemo, more on radiotherapy po yung kailangan. May mga ibang studies po na si chemo nakaka-help para mas maganda yung effect ng radiotherapy. Pero radiotherapy po is really needed. Eh kung di po makakapagamo. Yung sabi ko nga po, kung hindi po natin siya isa-subject for that, there's always a possibility po, high chance na Nalalaman po ba dyan kung anong stage? Sa staging po kasi, regardless of the stage, most likely po it's stage 3 or stage 4 si Eunice. Wala pa naman sa kulane, pero malaki kasi, no? So most likely po it's stage 3 or stage 4. Siguro late stage 3, by reviewing po yung mga ginawa natin. Sinabi ni Doc kasi dun sa ano niya, cancer stage 3 to 4. Ang binasihan ni Doc ay yung laki ng bukol. Sabi niya, malaki kasi. Wala pa naman sa kulane, pero malaki kasi, no? So most likely po it's stage 3 or stage 4. Siguro late stage 3, Tsaka high grade, so aggressive. Yung
mas accurate na talagang malalaman kung tumalon-talon na siya, i-update na lang po namin kayo sa mga susunod na video. Dok, pwede po makain tissue? Yes po. Ano po yung mga Ma'am, sige ma'am, questions na. Bakit may ganon? Ma'am, ang cancer po kasi is, hanggang ngayon, hindi po natin alam ang source. Especially if wala naman tayong risk factors. For example, hindi naman nagsusmoke, wala namang family history, wala naman din ibang risk factors na to identify. Minsan po talaga it's because of the genes. Hindi naman natin masasabi. Kasi hanggang ngayon, the occurrence of cancer po kasi is hindi pa rin po established kung ano talaga yung mismong source. Usually po mutation ng genes. Usually po ganun talaga. So wala naman ng mga yan, yung mga taning-taning, gano'n wala naman. Hindi po ako nagtataning unless sure po ako na hindi siya treatable. Ang taning po kasi sinasabi yun sa mga patients na hindi treatable or kahit anong treatment gawin natin, hindi siya totally mawawala. Pero po gagaling. Pero for her case, there's always a chance, a success rate na pwede natin i-consider para matreat fully yung patient. Medyo matagal lang, medyo meticulous, saka medyo time-consuming, multiple follow-ups. Pero for a patient like Eunice na bata pa, we want her to have a good future ahead. Pero kaya naman po. Yes po, kaya po natin kayo sa subject for adjuvant therapy because we want to treat. Ano po, Dok? Tawag? Adjuvant therapy. Radiotherapy po yun, radiotherapy. Saan po yun? Meron po tayo dito. Actually, niready ko na nga po yung recommendation or yung referral letter ko for someone na kilala ko magaling ng oncologist. Yung nirefer dyan na oncologist ni Dr. Fuentes na puntahan na po namin, ilang beses na rin po kami nag-meet. Pero guys, huwag kayong masanay. Nakakatulad ni Dr. Fuentes na okay lang naka-video. Nagtanong po ako kay Doc, di ba, bago magsimula na, Doc, okay lang. Dok, okay lang po. Okay lang. Miski nung surgery vlog, tinatanong ko siya kung okay lang ba, pumapayag naman po siya. Kaya gusto ko mag-thank you, Mami, kay Doc. Hindi lahat ng doktor kagaya niya. Laging bawal mag-picture, bawal mag-video. Kahit sabihin mong ako lang po yung videohan ko, sarili ko lang po, boses nyo lang po yung Bawal maririnig. pa rin. Ayaw pa rin nila. Kaya po, thank you. Nag-comment din siya, Mami. Pinin ko nga yung comment niya dun sa Fruits Mukbang natin eh. Siya yun, guys, si Dr. Matt Fuentes. So, thank you, Doc, so much. Na-appreciate ko po yun. Follow niyo po siya sa TikTok. TikToker yeah. din po siya, hindi lang po Tsaka, siya doctor. May nakakakilala kay Doc. Nag-comment din dun sa Fruits Mukbang na K-pop fan daw si Doc. Tsaka pamilya daw sila ng mga doktor at mababait daw lahat. Yes, at naliles talaga yung lungkot niya pa mag-uusap sila dahil nagkakaintindihan sila tungkol sa Twice. Tsaka sa K-pop in general, later makakakita kayo ng ganong side namin ni Doc. So yon, yung oncologist natin guys, tinanong niya kasi sa akin, ano pong trabaho niyo, ganyan. Sabi ko po, nagvo-vlog po ako. Content creator po ako. Tapos sabi niya, pero maganda naman niya sinabi, no? Hindi parang yung mga dati natin napuntahan doktor. Sabi niya, pero dito sa clinic ko ha, bawal mag-content for data privacy purposes. Yun po yung sabi niya. So, i-relay na lang namin sa inyo kung ano yung sabi ni Doc. Dito kasi ang nangyari, si Doc ang nagbigay ng resulta at nag-explain galing mismo sa mga bibig niya. So, thank you, Doc! Thank you po! Magkano po per session po? Sila po ang makakapagsabi kasi po, Sabi po, Opo. is lang po, more or less. Depende po kasi sir eh. Nakadepende po sa ilang cycles yung kailangan, saka ilang sessions yung kailangan. Pero di naman po bumabagsak ang katawan niya. Hindi po kasi lahat pare-parehas na presentation ng cancer. Hindi po lahat nakakabagsak na. Hindi po ganun lahat. Especially po kung detected early. Yung sa kanya po kasi, Na-detect po Ano agad. sa kanya po ba na-detect? yung sa kanya po kasi, surgically, it's still possible. At some point, hindi pa siya late. It's not too early, pero it's not late. Kasi naoperahan pa din. Kaya pa din. Natanggal ko pa din yung bukol. The reason lang kaya tayo mag-adjuvant therapy is we want to decrease the chances of recurrence para hindi bumalik. Kung babalik po, ano po yung possible? Ano, lalaki lang po ng lalaki? Yes, magkakabukol siya ulit. Tapos, po pwedeng kainin yung balat, lalabas yung bukol. Po pwede rin po kumalat sa baga. Usually po sa baga, yung number 1 kapag kaganyang klaseng cancer. Sa kanya, wala pa naman tayo nakikitang ganon. Nag-x-ray naman siya before so wala naman tayo nakitang signs of spread. So kayo kulani po na nakakuha natin, hindi naman din siya nagsasabi na mayroong kumalat. At this point, mukhang confined lang po talaga dito sa space natin. Wala pang kalat. Again guys, i-update po namin kayo kung ano magiging resulta ng PET scan. Basta po ang alam nating lahat for now, kasama po kami kasi wala pa nga po yung resulta ng PET scan, ay stage 3 to 4. So most likely po it's stage 3 or stage 4. Siguro late stage 3. Dahil high grade, kasi may low grade, may intermediate grade. I'm not sure if intermediate or middle, tapos high grade. At doon po tayo nag-fall sa high grade. At kaya hindi pa rin siya talaga mabigyan. Mami!
Kasalanan mo to. Pinapag-review mo ako lagi. Ayun tuloy. Mataas yung grade. Luka-luka talaga. Ay, Ganyan talaga great. yan, guys. Lahat dinadaan niya sa joke. Di ba lagi ko sinasabi, happy lang, positive lang. Kasi ang bigat na nga nung sakit eh. It's not a joke. Hindi naman parang sakit ng ulo or sipon na inuman mo lang ng gamot. Ilang araw lang gagaling. Mahaba siyang laban. Ayoko naman dun sa sobrang habang laban na yun eh. Lagi lang akong umiiyak, lagi lang akong malungkot. Kaya as much as possible, dinadaan ko siya sa biro, sa tawa, ganon. Di ba sabi mo, happy lang? Oo. Boyfriend ka na. Mami, hindi nakadepende ang happiness solely sa pagkakaroon ng jowa. Sa bagay, kahit wala ka naman boyfriend, nandito naman ako. Wala naman makakapantay sa pagmamahal ng isang ina. Kahit sino, boyfriend, pinsan, kamag-anak, tita, tatay, kapatid, lola, wala akong katulad kung ano yung pagmamahal ko sa'yo. Totoo ba yun, Joey? Totoo ba yun? Oo daw. Totoo ba yun? Oo daw. So, as long as it's confined, nandito lang, mas maganda po ang adjuvant therapy. Mas maganda po yung take ng body. Hindi pa madami yung kailangan niyang targetin. Usually po ganon. Si radiotherapy po talaga ang magiging susi natin for a good prognosis or yung likelihood na babalik or hindi. Si radiotherapy po ang magiging kaakibat niyo po doon sa part na yun. Magaling po talaga yung doktor na. Yes po, sa kanya po nag-recommend talaga ng mga Saan mo siya cancer recommend? sa Premier po. Nakalagay po dito sa referral letter ko yung name ni patient, kung ano yung biopsy result. Although, papahalapin pa rin niya to. Pati po yung ginawa kong procedure para po ma-direct po ng tama yung treatment natin sa kanya. Tapos, sa likod, nalagay ko po yung schedule niya, pati po yung oras, tsaka kung saan. Para po hindi tayo maliligaw. Alam ko po medyo nakaka-depress, medyo na down po talaga. Pero, what Eunice needs right now is the support of the parents. Yun po talaga. So, we need to be strong for her. Kasi syempre, patient po siya. Mahirap po yung support system. For example, kasi mag-subject na siya for radiotherapy. Ano ba effect yun? May mga side effects po yun, pero reversible kasi. Reversible naman side effects. Usually po, kasi radiotherapy, ano po yun, sinusulog po niya yung cancer cells. Minsan, nagpe-dry yung mouth. Depende po kung saan site niyo kailangan sunugin. Pero reversible po kasi yung mga yun. What we need to focus on right now is to remove all the cancer cells. Ano Gusto matagal ko- mong gamutan niya? Usually po, ang radiotherapy is between 30 to 35 sessions. Usually ganun. Hindi ko po alam, depende po sa Meron oncologist. po bang mga 20K isang session mo? Usually po package po yun. Tapos ang radiotherapy usually po every 2 days, ganun po, babalik-balik every 2 days para po continuous po yung So pag-radiotherapy. malaki po. Depende po yun sa kailangan po. Isang bayaran po yun, bagsakan. Ay, hindi ko po alam doon sa oncologist. Depende po sa setup po niya. Pwede oncologist po. Internist po yun, pero subspecialty po niya is oncologist. And specialty po yun for all types of cancer. Mapa, ulo, paa, tiyan, siya po ang bahala sa mga ganong klaseng cancer. Okay naman po siya kausap, Doc. Yes, nakaka- mabait po po siya, siya. mabait po. Nakakapag meron na po siya na pagaling na ganyang case. Sa parotid po kasi, sa age po niya, marami kasi tayong oncologist eh, no? So yung iba, nakapagaling ng iba. Pero kasi yung mga nirefer sa kanya recently is more on cancer sa ilong. And maganda naman po yun. Magkakaiba po kasi per site. For example, mas maganda po ang recovery ng ganitong klaseng cancer sa ganitong lugar compared po sa ganitong klase. Tsaka po, depende po sa biopsy. Sa kanya kasi high grade, so we need to be aggressive po. Kailangan natin kaagad mapatingnan. Doc, pag po radio, di ba po sa chemo, nalalagas pa yung buhok? Ganon din po? Hindi. Sa radiotherapy, hindi po unless kailangan mo ng chemo, ano. Sa radiotherapy, hindi po nalalagas yung buhok. Ang problem with that is yung skin, kasi nasusunog yung balat minsan. Nangingitim ng konti, nagkakaroon ng konting discoloration, pero bumabalik din after. Skin lang naman siya, nag-regenerate naman yung skin. At first, medyo may konting makita mo, medyo mangingitim ng konti, pero hindi ganoon kalala. Lalo at meron naman tayong bagong machine dyan sa Premier na nare-lessen yung ganong klaseng side effect. More questions po regarding sa therapy. Usually po sa ko talaga. Ito kasi si Dr. De Guzman, mabait po ito si Doc Bobby. Siya po talaga nire-recommend ko kapag mga ganitong cases. Especially kung yung mga relatives medyo kabado, gusto na kausap. Magaling ka. Opo, yun po dapat. Ang kailangan natin, tayo po as parents is to provide, give support, and to pray for her. Si Eunice naman, ang role naman niya is to be compliant, to be strong, and lean on the parents na magiging support system niya and other relatives. Kasi po, as long as your mind is set na gagaling ka, usually po, it also Mabilis. affects. Yes, nag-effect din po. Sabi ko naman po sa inyo before, ang role po namin doctors is to give the best treatment option for you. But it's still your Yun choice. lang po bang magandang option yung... Yes. Ano po tawag? Sorry po. Radiotherapy. Hindi, yung isang sinabi niyo po. Yung adjuvant therapy po, ano yan? Ang adjuvant therapy po, marami yan. Specific lang po sa radiotherapy.
Pagka po nirecommend ni Dr. Bobby na kailangan ng chemotherapy, siya po yung mas nakakaalam bakit kailangan yun. Pero usually po, the role of chemotherapy with radiotherapy is to enhance the effect of each other. Usually po ganito, pag ang una pong hingin sa inyo ng oncologist is the result of the biopsy. Baka po hingin din yung CT scan niyo. Nag-CT scan ba siya? Nag-CT scan Opo. ba? Baka hingin yung CT scan para ma-check yung targeted areas na kailangan natin i-target. No? And then once we have decided for the treatment regimen, for example, ganitong session, may clearance po si radiotherapy. May clearance po siya na labs, saka mga examination, for example, dental examination, para ma-check yung possibility ng mga complications. Pero usually po, ang clearance is once lang kapag kala mag-start. Pwede niyo pong pag-isipan, pero ako ang sasuggest ko as soon as possible. Kasi po high-grade malignancy po tayo. Hindi po tayo nasa low-grade, medyo aggressive po. Pag po ganun, mabilis pong bumalik. Gusto po natin i-prevent yun. Kasi po, para po siyang, for example, we will wait, magkabukol na ulit. Mas maraming kailangan patayin si radiotherapy. Mas maganda kung habang wala, konting cells lang yun nandoon, mag-start na tayo para mas konti yung kailangan i-treat. Kasi mas malaki, mas matagal, mas magastos. Yung mga aso po ba, hindi talaga bawal sa kanya? Wala po kasi any scientific basis po na nakaka-affect po yun sa pagkakaroon po ng Ng cancer. Yes. Hindi na naman na aso. Hindi, baka yung mga balahi. Opo, and hindi ako naman po na we are worried sa surroundings natin Nalalanghap niya. na po pwedeng Hindi naman po mag-contribute. natutunaw yun eh. Hindi naman niya alam kung nakakalanghap siya ng balahi. Pero nakiklear- Katabing-katabi niya eh. Pero nakiklear po kasi yun nung physiologic nasal function. Nakiklear po niya, natatrap po yun, na-excrete po yun. Naaalis po yun, gano'n. Opo, dinesign po ni God yung body natin na to have its own self-defense for those kind of environment. Pero if excessive yung mga harmful talaga, yun po talaga yung pwede pag-cause ng mutation. Ang schedule po ni Dr. Bobby is MWF sa Premier. Monday, Wednesday, Friday. For example, ngayon, po pwede po, 1 p.m. onwards. Tuloy ko yung pagkakita ng secretary para po makapagpa-appointment po. Tuloy na tayo. Mas maganda po para po medyo may konting sagot po kayo sa mga iba niyo pang tanong today. Kasi po, pag umuwi kayo na walang consult sa onco, baka mag-overthink tayo. Medyo hindi po siya helpful for everyone. Nasa age bracket niyo po si Doc? Siguro mga 5 years ahead na. Not too old. Ano pong pangalan? Doc Bobby De Guzman. Okay po kausap pa. Oo, kasi siya yung nakakausap ko lang. Usually po ang mga oncologist hindi ko naman masusunod. Pero minsan Kasi po may cancer yung mutation. nasa mind din naman po para kontra niya, labanan niya, di ba? Helpful po si mindset. Helpful po. Pero syempre hindi siya Ako treatment. ang PSA ko sa prostate, 13.39. Oh, prostate. Ah, taas. Nilalabanan ko, binokontra ko. Mindset will also help, pero hindi po siya treatment. It will be helpful. Okay? Ganun na lang po. Bibigyan niyo lang po ito sa secretary niya once nagpunta po kayo doon. Pabasahin lang po ni Doc Bobby yan, siya na pong bahala. Marami po ba siyang pasyente? Depende po. Ako nga po minsan 0 eh. Minsan 10, minsan 0. Depende po sa araw. Hindi naman po natin alam. Na, Marami po ba siyang pasyente? Ang aming kasagutan ay... Opo, ate! Sa TikTok yon guys, kung hindi nyo po gets. Ang aking atakutan ay hindi po ate. Ang aking kasagutan ay opo ate. Madami pong pasyente si Doc Bobby. Alam niyo po ba, nung unang beses namin pagpunta, medyo late kami nakapagpalista, number 13 or 14 ata kami. Anong oras na tayo nasalang, no? Mga 9 to 10? Oo, ganun. Oo. Sarado na lahat yung mga katabi niyang clinic, sa kanya bukas pa. Umuwi na yung sekretary niya. Akala ko nga nung una hindi ko pa siya kilala. Siya pa rin yung sekretary Kasi eh. siya na rin yung tumatawag kasi Oo. nga umuwi na yung sekretary niya. Kasi naman po, lahat ng questions ine-entertain niya kahit magtagal yung pasyente sa loob. At ang cut-off lang po niya per day ay 20. Kaya po kunwari magpapa-check up kami, 'di ba? Monday, Wednesday, Friday lang siya. Dapat 6 a.m. or 7 a.m., 'di ba? Magpapalista ka na kasi ang bilis 7, andun na ako, mapuno. quarter to 7, nagpapalista na ako. pwede po kayo tumawag para po makapag-heads up po kung medyo marami. Abutin ba kayo ng ganito? Nakasulat po ba dyan kung kumalat, ganun? Dito po nakasulat, one lymph node isolated, negative for tumor involvement. So wala po tayong kumalat dun sa kulani. Na usually yun po yung unang pinagkakalatan kapag kakancer. Kulani po. Yes. Nagpa-x-ray din naman po tayo bago siya magpa-opera. Clear din yung x-ray, so hindi pa rin kumakalat sa baga. Kaya pang i-treat yan habang maaga. Kaya po yan. Kahit po hindi kaya, kailangan po natin kayanin para po dun sa anak. No, mother, lalakasan mo ha. Kailangan eh, siya. Katawan niya yun eh. Kailangan mo supportahan din, ma. Ano? Kayo? Ano? Andiyan naman ako lagi sa kanya. Ganun naman kayo. Ano para kayo? Ganun na lang po. Mag-heads up din po sa kanya. I-text ko rin po siya na darating po kayo ngayon. Kung pupunta po kayo. Iwasan yung mga pagnet.
Hindi po kasi, sir, ano yun eh. Meron na po siya eh. So, wala na po tayong pwedeng iwasan pa sa kanya. Unless yung mga talagang established like smoking, alcohol, wood dust, leather dust. Yung mga gano'n, talagang established po sila nagkakos. Pero for her type, hindi po talaga nadidetect yung cause. Kasi it's genetic mutation. If may mga tanong po kayo regarding po sa malignancy pa niyan, mas marami po mga sagot si Dr. De Guzman sa akin. Marami po akong alam dyan, pero mas marami po siyang alam regarding treatment. Pero gagaling po, ano po? Gumagaling po. Hindi po kasi kami pwede magsabi ng 100% sure. Kasi po kaya po tayo nagpapagamot. No? Gusto natin lang ibigay yung highest possible success rate and prognosis para kay Eunice. Kaya po tayo nagtitreat. Okay? Ito po. Ma'am, tsaka sir, magdasal tayo. Hello, tsaka mag-follow up po lagi. Sige po, salamat po. Okay po. Thank you po. Sige po. Kasabihin ko pa naman ni kay Eunice, bago ko dinagdag doon sa... Nakita ko nga, Doc. Doc, pakita ko lang din po sa inyo. Meron po ako ng mga light sticks na meron po kayo. Nasa likod po ibang version. Hindi ko na po bubuklatin kasi po mabilisan na lang. Meron din po ako nung sa Etsy. Tapos, meron din po ako nung sa Le Seraphim. Guys, magkakaroon tayo ng tour ng mga light sticks ko. Kaya po, ginaganyan ko po muna. Nakita mo na si Chewon. Ayan, Alvin. Ano ba to? Ay, meron din pala. Complete mo, Doc. Oo. Doc, di ba pa fan kayo ng Ijuan? Ah. Nakausap ko sa video call si Wonyong tsaka si Eugene. Annyeong! Hi, nice to meet you, Eugene! Wonyong! Hi! Oh my god, you look like a Barbie doll. Ikaw naman, nakita mo na si Chewon tsaka si Sakura. Si Jewon tsaka si Kazuha gusto ko. Ako naman si Kazuha tsaka si Yunjin. Si Yun. Tsaka si yun, Chewon. Ah. Bye, Doc! Sige. Ay! Doc? Pwede po pa check po yung sugat ko? Kasi po parang may naiwan po na tahi po. Ay, ito. Opo. Hindi, okay lang yan. Natutunaw Parang po kulay ba blue yun? na purple na. Opo. Yung mga yan, tumutunaw yan. Yan yung tinahi ko sa loob bago ko sinarado ng nylon. Okay No, na po maluluso yan. yan. That's to keep inside intact. Opo. Bukod dun sa labas. So okay na po siya? Yes, maluluso yun. Nagpapaticket assistance nga ako ulit para sa toys. Naglawas kahapon ng ticket sa'yo. Oo nga po, hindi ako makakapanood. Di ba sabi ko sa inyo, nagkakasundo kami ni Doc pagka mga twice related, pag mga K-pop related, na pag-usapan po namin dyan na siya daw po ay magpapaticket assistance para sa twice. Kasi di ba doktor siya, busy siya, di siya makakapila. So yung ticket assistance, babayaran mo yung tao para tulungan ka makabili ng ticket. Ganon yon. And may ticket siya, so makakapanood po siya. Ikaw, hindi ka manonood? Hindi ako makakapanood. I would like to take this opportunity po para sabihin, kasi po may mga nagtatanong na sa akin. Nung time pa lang na in-announce na magko-concert dito yung Twice, may nag-comment na sa akin na, Ate Yuns, pupunta dito yung Twice ng October, ganyan. Kasi hindi siya nag-a-absent pag twice. Oo, 'di ba? Twice Lights in Manila, Twice Lights in Malaysia, tsaka yung Ready to Be in Bulacan, present tayo doon lahat. Tapos sa Blackpink din, yung Born Pink in Bulacan, nandun tayo noon. Pero magko-concert po sila dito ngayong taon, hindi po tayo makakapanood. Baka may mag-comment doon sa TikTok, sa YouTube, sa kahit anumang social media platform. Baka po hindi pa nila napapanood ito or hindi talaga sila interesadong manood kasi walang K-pop related, walang Twice related, walang Blackpink related sa title. Sino ba naman ako, 'di ba? Na ako lang ipapanoorin nila, ganyan. So, kapag nakakita po kayo ng ganung mga comments at hindi ko po ma-replyan, hindi naman kasi ako talaga mahilig mag-reply, nag-heart lang ako, Pero ganyan. nagbabasa siya. Oo, nagbabasa ako. Sa puso ako nagpapasalamat. Thank you, or minsan sinashoutout natin sa vlog, ganyan. Tulungan niyo po ako na sabihin na may cancer siya ngayon. Meron ako naalala yung binasa mo sa akin na comment sa second sabihin yun. Ano yun? Kasi nag-TikTok siya, may bukol siya dito. May nag-comment ba naman sabi, ha 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 ha, Deserve. Sino ba yan? Taga saan ba yan? Babae na lalaki. Eh, ngayon, parang fake account. hindi, ngayon, may cancer na siya. Ano naman nasasabihin mo? Ang nalaman pa lang niya nun, tumor, di ba? Oo. Hindi pa niya alam kung benign or Oo, malignant. cancer na ngayon, paano? Anong gagawin mo? Alam mo, wala ka sigurong nanay, kulang ka siguro sa aruga, kulang ka sa pagmamahal. Balik ko kaya sa'yo yun, ikaw kaya magka-cancer. Ha! Deserve. Sabihin ko kaya sa'yo yun, ano hayaan mo na mararamdaman siya. mo? O yun, kunwari po, makakita kayo ng comments na pupunta po ba kayo, manonood po ba kayo? Alam niyo na po yung kasagutan. Ito po, panoorin niyo lang po ito. Hindi po siya makakapunta kasi may cancer po siya. Tulungan. Hindi po niya alam kung that time, malakas siya. At saka guys, yung gagastos niya po sa ticket, iuna po muna yung mga pagpapagamot sa kanya. Tulungan niyo po ako na mag-comment
nagko-comment na, ay, may sakit po siya ngayon, punta po kayo sa YouTube channel niya, may cancer po siya, ganon. Tulungan nyo na lang po akong mag-reply para may kasagutan din sila. Yung iba kasi nagko-comment ng ganon, tinatanong kung pupunta ako kasi baka pupunta rin sila, tapos gusto nila na, Ate Eunice, asan ka? Pa-picture? Nag-check po ako ng message requests ko on Instagram and may mga nagbanggit na nga po about sa Twice concert. Post nyo na lang po if gusto nyong basahin. Last May 27 din po, may nagtanong na sa akin kung pupunta ba ako sa Blackpink concert. Kanina niyo pa po iniikot? Po. Hinahanap niyo po ako? Oh, thank you! Talaga? Kasi sa IG ako nag-update sa broadcast channel. Sige po. Pero po tayo niyo, ha? Galing po ba ilan sa Iloilo? Ako lang. Diba? Kasi Sabi ko na sa kanila. 2020. Lalo ng pandemic times. Doon pinagpupulatan kita. Thank you so much. Yung mga ganon. Eh, hindi ba, alam nila, Twice ka, talaga solid Twice ka. Baka sabihin pa ng iba dyan, ayan, nakakita na yung totoong pagkatao, hindi naman totoong Twice, ginagawa lang content para magkaroon ng views. Ganun yung iba eh. Tsaka sa Blackpink. Oo. Pupunta rin At kasi saka yung yung sa Blackpink, ganyan, ayan, kunyari lang, ginagawa lang content. Ala na, na-stuck na, hindi na nanood. Hindi naman niya kasi talaga gusto ang Twice. Hindi naman niya talaga gusto ang Blackpink. Ayan, may mga ganyan na naman. Okay, mapangus ka sa mga tao kung hindi niyo naman Ibig alam sabihin, lahat ng guys, kwento. kapag merong someone na fan talaga ng K-pop groups tapos wala silang pambili ng ticket, Hindi na siya fan. fan? Yung pagiging fan ba, ang basehan nun ay yung kapasidad mo para makabili ng ticket? Hindi naman wag naman Huwag naman ngani. Hindi naman ngani. O, yun guys yung nagagastos namin ngayon, wala pa yung kung ikikimo ba ako, wala ba yung kung irradiation ako, ang dami ko na pong utang na kailangan kong bayaran dahil simula nung pagkaka-confine ko. Malalaman nyo naman kung magkano yung total nung bill. O, basta yun sa mga susunod na lang. Utang niya sa lola yun, hindi sa ibang tao. Ay, may utang din ako sa O, tapos may utang din siya sa iba kasi nga pinapagtagpi-tagpi yung Para maoperahan gastos. Oo. yung ipambibili ng ticket, yung igagastos mo sa pagpunta doon, ipampapagamot na lang or ipambabayad na lang ng utang dahil Tsaka hindi dun lang sa naman ngayon uli medical babalik ang bills. Twice, di ba? Babalik at babalik pa rin sila. Hintayin niyo si Shobe. Gagaling yan. October na yun di ba? Ngayon September, ngayong month, magsa-start na yung treatment ko. Paano kung mahina ako, tapos may ticket na ako, sayang lang. So magpapalakas muna ako, guys. Ayun, Doc! Mag-enjoy ka ha! VIP seated si Doc. Sana all, Doc. After namin kay Doc Fuentes, nagpunta kami. Ang dami na agad, cut off na. Hindi Kay na kami Doc tinanggap. Tumawag ba sa iyo si Doc o yung sekretary niya na nakausap na rin niya si Doc Bobby na hindi ka na rin po pwede? Dinex ako nung secretary ni Doc Fuentes na Oo. puno na nga daw sa susunod na lang daw. Pero nagpunta din kami. Kaya lang, hindi na talaga kami tinanggap kasi nga, ala na, punong-puno. Friday na po. dami palang may cancer din. Ang daming lumalaban sa buhay. Samantalang ako noon, pag may maliit akong problema, sabi ko, Lord, kunin mo na ako. Tapos, ikaw lalaban ka, parang hindi ka naman kinakitaan ng panghihina. Tapos ako, konti problema lang, sinasabi ko, Lord, kunin mo na ako, pagod na po ako eh. Ganon, may mga times na ganon ako. Pero ngayon, hindi mo ko, Lord, kukuhanin. Kasi kawawa yung anak ko, walang mag-aalaga. Sino pa ang hindi kukuhanin ni Lord? Yung mga aso niya. Kasi kadadagdagan na naman ng lungkot eh, pag may namatay sa mga aso. Ayan, lagi sila nag-uusap. Chowi, hindi ka mamamatay ha? Si Chowi naman, hindi sinasabi sa kanya na, ikaw din naman ha, huwag kang mamamatay. Walang sinasabing ganun si Unchowi. Pero hahalik siya. Ibig sabihin, ganun din ang sinasabi niya. Chowi. Di ba, Unchowi, anak? Chowi, anak, alika mag-usap tayo. Chowi, huwag ka muna mamamatay. Anak ko. Oh! Yes! Siya din daw, huwag daw mamamatay. Oh, okay. After namin sa premiere, kasi nga na-cut offan kami kay Doc Bobby, punta kami ng 7-Eleven. Yun yung huling item na kukuhanin namin na hotdog na pagkatagal-tagal-tagal. Kasi di ba guys, 7-Eleven. So, noong July 11, nag-sale po sila noon. Talagang discounted yung mga items. Abangan nyo na lang po sa ibang vlog yung mga pinamili po namin nung 7-Eleven sale. Yun na lang yung huli naming kukuhanin talaga dahil dun lang po nagkaroon ng delivery. Tapos dadalhin namin siya sa Palayan,
yung hotdog na yon para meron naman kami pagharap-harapan. So, ang susunod yung mapapanood dito ay yung mga reaksyon naman ng pamilya namin sa palayan. Baka magtaka kayo, bigla kaming nasa 7-Eleven, tapos first time yung makita yung nandun na kuya sa vlog natin. Yun po yun. Di ba, Joey? Kumusta ka naman, ma'am? Gusto mo ba malaman talaga, kuya? Yes po. Di ba unang punta namin dito, may bukol pa lang ako hanggang sa naoperahan. Kanina lumabas na yung biopsy. May cancer ako. Sana pagbabaling kayo, ma'am. Oo nga po eh. High grade, nasa stage 3 or 4 daw po. Palakas ka lang, ma'am. Pray lang tayo. Opo. Gagaling-galing po, ma'am. Thank you po. Meron na po. Ito Wow. po, Jumbo Class. Jumbo Classic. Tsaka po, spicy, cheesy Hungarian. Pupunta po kasi kami sa pamilya namin sa Palayan. Dadalin po sana namin yan para may paghaharap-harapan kami. Hindi dumating, ma'am, yung Hungarian eh. Pero Spicy ito, po, wala. Opo. Cheesy pepperoni, ma'am. Masarap din naman Masarap siya. din. O sige, yan na lang. Same price lang din naman. Paper bag ko na lang. Opo. Abutan niyo po lahat, bukol, naoperahan, hanggang biopsy. Ganun katagal bago nakuha ang hotdog. Salamat po. Hello po, good afternoon po. na po. Apo. Ay, salamat po. Good afternoon, sir. Long time no see, sir. Ay, libre coke po. Sabi, pagka daw delay yung bigay, may libre coke. Hindi po ba yung sabi? Sabi nung manager niyo po. Ay, ganun ba? Wait lang po. Wala po kasi ako dito nun eh. Sabi ni Mami yung libreng coke daw po niya kasi late na. Sige, ma'am. Ihanap mo si ma'am, ha? May nahanap po ba kayong pangalan ko? Shobe? Kaya nga, ito, Omar. Wala kayang kong-kong? Shabe. Wala tayo ng kong. May pangalang kong dyan eh. Ano to? Madam! Oh. May tumatawag sa aking madam kahit wala akong pera. Bago po ako operahan, pumunta kami dito. Sabi namin, paano pag bukas wala pa? Sabi ni Sir, may libre po kayong coke. Ano na nga po pangalan? Shobe. Titingin ako, ma'am, sa loob, ha? Malay natin, baka meron. Meron po? Wala, ma'am. Ganito lang, Airman tsaka baby. Sige po, kahit ano na lang po. May zero po ba kayo? Zero po gusto ni Mami eh. Meron po kasi walang pangalan. Okay lang po. Thank you po. Sir, thank you. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you po. Eunice, ano, ma'am? Santiago po. Eunice at Tiago. Thank you. Ah, O, diba? May shobe? wala. Ay, zero. Ito kasi, order pa nila. Noong July 11 pa. Eh, ano na ngayon? 7-Eleven. 7-Eleven sale nila. Eh, anong date na ngayon? August 6 na. Ngayon pa lang nakuha. Tapos niloko ko nun si kuya. Sabi ko, pag hindi mo pa naibigay sa susunod, may libre akong coke. O, sige daw. O, ni-remind ko kanina, pero hindi niyo kausap ko. O, may libre akong coke. Bye, papunta lang dito sa gasolina, kalayo. Wala na kukunin yan. Ako na lahat. Oo. Ano daw? Hiram ko daw sa kanya yun ang pagkagastos natin. Hiram ako, aniningil, no? Yun sabi sa'yo? Oo, baka maipabarangay ako, mabayaran na. We're going up, 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 it's our moment. We're going up, it's our moment. You know, together we're glowing. You know together we're glowing. Gonna be golden. Gonna be golden. Mami, hindi pa ako nakikita sa vlog na to eh. Pakita mo naman ako. The strongest woman. The fighting woman. Bagong flavor daw to guys. Wala pa dun sa menu nila. Creamy spinach. Tapos, nag-extra order si Mami Myra. What's that? Price. Oh! Sarap yung spinach. Huwag lang yun nam-nam. Ayun! Sige, hila! Kaso isa lang, manipis pa.
Yun. Strawberry, caramel, chocolate, coffee, black walnut, vanilla, and moose tracks. Moose tracks, chocolate, and Black walnut. black walnut. Nagandahan ka lang siguro sa pangalan, kaya mo kinuha. Sabi mo siguro, parang ito lang kakaiba ya. Plus ka ako. Natanda mo? Oo, kilala ko nga. Ano yan? Jonas. Ay, sa reunion? Siya yung nagsabi na wag daw tayo magkita-kita sana. Siya ba yun? Oo. Joke siya. Ay, Sabi niya, ako si Dr. Ganon, sana huwag tayong magkita-kita. Parang akong kumakain ng matamis na pula. Brown Hindi sugar. lahat ng maganda ang pangalan masarap. Never again. Nakipagpalit. Guys, itong moose tracks. Lobat na kasi yung cam ko, kaya cellphone gamit ko. Ito, pag kinagat mo, parang Reese's peanut butter na maliit. Tikman mo. I-crack mo. Diba? Peanut butter. Ito guys, ayaw niya. Sobrang tamis. Guys, si Mami Mayra nagsusumbong dun sa binila namin ng ice cream. Nababasa ko yung bibig eh. Nagsumbong ka? Sabi ko, dapat pala, tatanong ako kayo kung ano yung masarap. Kasi kako yung na-order ko, maganda lang yung pangalan, pero literal na matamis na pula. So sabi niya, bawal daw silang tumikim. Tatanggal daw sila ng trabaho kung ano yung lasa ng bawat isa ng ice cream. Kahit pagtanong daw ako sa kanya, hindi din daw niya alam kung ano yung masarap. Eh paano kung bumili siya ng pera niya? Bawal pa rin? Ewan ko. Sabi ko, kuya, isang gano'n ko lang nahilo ko na talaga para ka akong kumain ng matamis na pula. Ayan guys, ubos yung moose tracks. Hati kami. Naiwan yung black walnut. Nakakahinayang, pero nakakahinayang kung anong sakit ang ipapasok sa katawan ko. Pagkakain ko yan. Ubos na rin yung tsokolate ni Daddy Hai. Hi. Ito, bumili ko ng pineapple juice para sustansya. Kaya po ako ngumingiti sa part na yan. Gumanong kasi ako Kasi po, mapapanood nyo dun sa surgery vlog, after ng surgery, guys, nangiwi ako. Hindi ko maigalaw yung kalahati ng mukha ko. Kaya parang nagsismile check ako dyan nung time na yan. O, diba? Doon palang God is good. Yes! Of course! I'm not doubting God! Kasi sabi ni Doc, kailangan pang i-therapy. O, malalaman Oh. naman nila yan sa susunod. Kaya ako pinapractice yung smile ko doon. Tinitignan ko kung bumabalik na ba. Kasi talagang wala pong pakiramdam yung kalahati ng mukha ko na mapapanood nyo po yun doon sa surgery vlog. Marami pong smile check doon. Oo, smile check. Talagang di gumagalaw, guys. Kahit anong puwersa ko, di gumagalaw. Tsaka makikita nyo naman yan dun sa, di ba, nag-outro tayo nila, Tita May, Tita Baby, dun sa Palayan vlog ng reaction nila. Guys, nakikita ko, habang tinitignan ko yung mga files na nakangiwi ako sa outro. Kaya, ayun po, inuunahan ko na po kayo. Na-interview ba sa IB yun yung gusto ni Doc? Hindi. Na-interview talaga. Ayun, nakausap. Pero dati silang sa iisang grupo. Tapos nagwatak-watak, nagkanya-kanya na. Ay, Koreano ba yun? Si Chewon yung gusto niya, dating sa Aijowon. Binabasa ko siya ng Aijowon kasi yun yung Hangul niya. Aijowon. Sa English, Aizone. Chigam irago. Chigam irago. So, dito na po nagtatapos ang vlog na ito. We hope you guys enjoyed. Kahit ganito po ang balita na inyo pong natanggap. Basta positive lang tayo lagi. Do not forget to give it a thumbs up if you did. Subscribe to her channel if you wanna see more of her. And of course, me, Mami Mayra. And of course, Unchowi. si Joey bawal mamatay. Sabihin mo Unchowi din sa kanya yan. Bawal mamatay. Sana, hope na makaya niya lahat na kahit na meron siyang sakit, makapag-edit pa rin siya. Kasi
mag-start na yung treatment ko soon kapag lumabas yung PET scan. Kung radiation therapy lang ba or kukombohan ng chemotherapy or chemo lang, dun malalaman kasi po yun sa PET scan. Okay? Sinong gustong mag-edit? But if you want to see more and more of me, follow me po on all my social media accounts at Eunice T. Santiago! Comment down below kung maaasahan po ba namin ang inyong mga prayers. Comment down below kung ano ang naging reaction nyo nung nalaman yung bukol ni Shobe ay cancer pala. At maraming nga palang salamat sa lahat ng mga nagdasal dun sa Fruits Mukbang. Nakakataba ng puso yung mga comment nyo. Ang alam nyo palang tumor yon, hindi nyo alam na cancer na pala. Pero talagang parang ramdam namin yung concern nyo, ramdam namin yung malasakit nyo, ramdam namin yung pagmamahal nyo. Continue to pray for her. Maraming salamat. Na-appreciate po namin yung pagmamahal nyo kay Shobe. Salamat. Kahit na nawawala ako, meron pa rin. Kasi di ba pag nawawala, ang dali kong palitan eh. Ang dali, ang dami Ang mong daming- makikita na isang scroll mo lang, magugustuhan mo yung vlogger na to, di ba? Sa TikTok. Pero kahit na hindi Oh, wala ako ako active. nagugustuhan. Ikaw lang. Oh, eh! Kasi andun ka. Wala. Oh, yun. Wala lang pinapanood na iba. Ikaw lang. Hindi nga, I'm not pertaining to you. Hindi, I'm kahit pertaining to na, them. kahit na. Ang dali kong palitan, ang dali namin palitan. Pero salamat po. Dahil kahit hindi ganun kadalas mag-upload dito sa ating channel, ay nandyan pa rin po kayo. Pero sabi ko sa kanya, yung TikTok namin na nasa ospital kami, i-upload niya. Upload mo yun. Yun, guys. Kahit wala pa yung surgery na vlog. Hindi nyo pa naman nakikita yung istorya doon. TikTok lang yun eh. Ayan. Pinapasaya ko lang siya doon. Wow! Wow! Ayaw mo nga ako samahan doon. Pahirapan pa nga. Pero sumasama ako dahil gusto ko maging masaya ka. Pero binibigyan mo muna Kasi- ako ng stress Kuya. bago mo ako pasayahin. Apakatagal na panahon kita pinipilit. Ako nga ang naoperahan, Gina G mag-TikTok. Ikaw nabantay na mas natutulog pa sa pasyente. Doon pa mismo sa kama ng pasyente. Sinisiraan mo ko? Ayaw mo sumama mag-TikTok. Sinisiraan ako, guys. Oh, guys. Pero sinasamahan pa rin po niya ako. Ang Guys. ending. 53 years old na ako. Ayun na, thank po. you. Thank you, Mami Mayra. 시청해 주셔서 감사합니다. Bye! 안녕! Subscribe! Thank you sa mga bagong subscriber at sa mga magsusubscribe. Ha 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 ha. Apat lang. Ha 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 ha. Deserve. Visit na yun.